So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, sumagot na po si President Bongbong Marcos dito nga po sa patutsada na walang utang na loob ni Mayor Baste Duterte. Mga minamahal, kung ako yung tatanungin ang hirap talagang magkaroon ng utang na loob. Kasi yung utang na loob na yan, hindi mo pwedeng bayaran yan ng agad-agad. Or kapag meron ka na, mababayaran mo kagaya ng utang. Ang utang na loob is panghabang buhay yan. Pero iisipin nyo, mga minamahal, na although kahit meron kayong utang na loob, dyan sa isang tao, pag mali yung kanyang ginawa, hindi dapat tinotolerate yan. Pwede mong bayaran ng iyong utang na loob sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Pero hindi sa pagtotolerate sa ginagawa nilang masama. Kung ako yung tatanungin, dapat ganoon. 'Di ba? Ngayon, kasi ang sabi ni Mayor Baste Duterte, 'di ba? Ito. Yan. Sumagot yung Malacanang, oh. Yan. Ang pahayag ng Malacanang ay pahayag din po yan ng ating presidente. Sabi ni Baste noong March 16. Nung nakaraang taon, Enero, sinabi ko sa iyo, Marcos, na wala kang utang na loob. Ang iyong ama ay ipinalibing ng aking ama. Pero ang aking ama, ipinakulong mo. Hindi naman pinakulong si former President Duterte ng wala-wala lang eh. Nakulong si former President Duterte because meron tayong cooperation. Meron tayong commitment dito sa Interpol dahil sa ginawang kasalanan din naman yan at admission din ni former President Duterte yung kanyang ginawang extrajudicial killings. Bakit? Ano-ano nga ba yung mga naging reason kung bakit napuno, nagkaroon ng warrant of arrest itong si former President Duterte, yung application for warrant. Unang-una, mga minamahal, pinagbasihan dyan yung witness statement. Pangalawa, yung public statement niya din. Diba? Pangatlo, yung kautusan niya mismo. Pang-apat, yung mga dokumento na nakatala doon sa Philippine National Police. Pang-lima, syempre, yung drug matrix, yung mga drug watch list. Pang-anim, diba, pag-aamin mismo, yung admission ni former President Duterte at yung pang-pito, yung pagkakasangkot at aminado siya na totoo, yung Davao Death Squad. So doon naipit si former President Duterte, siya mismo yung yung naglaglag sa sarili niya. Diba? Siya mismo yung merong admittance at madami din siyang admission na ginawa. Kaya nakulong yung ama mo because of our rules and pinapairal natin yung rule of law and due process. Alam nga naman, ipakulong mo yung taong walang kasalanan. Sino ba namang hibang na gagawa ng ganun? Well, kayo. Diba? Kay Dilima issue. Now, nagsalita itong si Undersecretary Claire Castro, si Yusek. Ang sabi niya, eto. Noon pa po sila nagpapasalamat, pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. To be exact, hindi po dapat mahinto ang utang na loob, ang pagpapatupad ng batas, at tatraidorin na lamang po ang konstitusyon dahil lamang po sa utang na loob. Tama, mga minamahal, alam nyo, madami kasing mga typical mindset ng mga Pilipino na hindi ka pwedeng magsalita kasi may utang na loob ka sa kanya. 'Di ba? Although, syempre pag utang na loob, may mga times talaga na nagkakaproblema tayo, 'di ba? Alam niyo 'yan. So, yung mga times na meron tayong problema, sila lang yung tanging nakatulong sa atin. Which is, tinatanong naman natin na utang na loob 'yon. Pero may mga times din naman kasi na okay, may utang na loob ako sa iyo, pero yung ginawa mo mali, hindi natin pwedeng i-tolerate 'yon, 'di ba? Alam nga naman, mali na nga yung ginawa mo, ito-tolerate pa. 'Di ba? Kitang-kita na nga na mali, ito-tolerate pa. So, hindi dapat 'yon. May mga ganun kasi mga Pilipino na di porket meron kang utang na loob, lifetime mo nang babayaran 'yon. Ang pangit. Kababuyan 'yon, mga minamahal. Anyway, ito pala yung video ni Atty. Claire Castro. Pakita natin sa inyo, mga minamahal. Tag-inspeksyon. Last year, January, giingnan taga Marcos, wag kay utang ka mubuton. Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan. Ang akong amahan,
gusto nimo? Hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil ba sa sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Dahil din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. 'Di ba? Ay, nakabanat si Attorney Claire Castro, no? Talagang binanata ng malala itong si Baste Duterte. Kaya gusto ko yung trabaho ni Attorney Claire. Talagang walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang. 'Di ba? Hindi lamang siya yung tipong yusek na yung isa lang yung trabaho na i-defend yung presidente. Multitasking eh. Imagine nyo, tagapagtanggol ng presidente, tagalathala ng mga ginawa ng presidente, gumagawa din siya ng reverse psychology dito sa mga Duterte, which is grabe, no? 'Di ba? Ang balik sa mga Duterte, grabe din. So, by the way, mga minamahal, yung punto natin dito, lahat naman, kahit saan naman tayo, meron tayong mga utang na loob. Pero kung yung utang na loob na yun is sa tingin mo, 'di ba, nabayaran mo na. Syempre yung utang na loob kasi lifetime 'yan. Pero ang ibig sabihin lang natin, hindi din porket may utang na loob ka, mag-aasu-asuhan ka na sa taong 'yan. Pag mali, kondinahin. Pag mali, I think kailangan mo siyang i-call out. Pag mali, kailangan turuan ng leksyon. Kasi diyan mo mababasa yung totoong malasakit sa iyo ng kaibigan mo na hindi ka tinotolerate sa mali, bagkus tinotolerate ka sa tama. 'Di ba? So, at saka yung nagpalibing kay PBBM sa kanyang ama, yung nagpalibing kay President Bongbong Marcos sa kanyang ama, based on our laws din naman yun eh. 'Di ba? Nalibing because una, soldier, si FEM. Pangalawa, naging Philippine President din ng bansang Pilipinas, which is suitable at na-achieve yung requirements ng konstitusyon para mailibing. May naging batayan para mailibing itong si former Marcos Edralin Sr. sa libingan ng mga bayani. Not just because nilibing siya dahil trip lang, hindi. Nilibing siya based on our law, based on our constitution. Pero yung ginawa ni Digong na mumurahin si President Bongbong Marcos, sasabihang bangag adik, 'di ba? Tama po ba 'yon? Nakabatay po ba 'yun sa ating konstitusyon? Yung kanilang mga ginagawa, 'di ba? Mga minamahal. So mali. So hindi di porket na 'di ba? Mga minamahal, okay na yung mga ganyang klaseng sistema ninyo. Ipabayaan na, hindi po pwede 'yon. Gusto nga ng presidente mag-reconcile sa inyo eh. Kaso ayaw nyo naman. Yung helping hands, 'di ba? Gusto ng presidente na sana kahit papaano maging maayos for the better future of the Filipino people. Gumagawa ng way para makipag-ayos ang ating presidente. And then, gumagawa na nga ng way para makipag-ayos ang ating presidente. Ang ginagawa ninyo, tinataboy nyo. So, paano makikipag-ayo? Paano kayo tutulungan din yan ng presidente kung mismo ng ating Pangulo, tinutulungan kayo, pero hindi din kayo nagko-cooperate. Siyempre, masama din yung loob ng ating presidente niyan. Like, isipin niya, ano ba yung ginawa ko sa inyo? 'Di ba? May times din naman ako na napapaisip mga minamahal, kaya naman talaga ng presidente na pigilan niyang ICC na yan, yung Interpol na yan. Pero siguro, I think ngayon, mas nangibabaw na yung para kay PBBM yung tama. Kasi, parang pangit din pakinggan na di porket friend kayo, tatakpan mo yung ginawang mali. Di ba mali talaga yun? So I think nagibabaw kay President Bongbong Marcos yung konstitusyon, yung batas.
Hindi niya tinraidor yung batas. Hindi niya tinraidor yung mga Pilipino. Sinunod niya lamang po ang tama. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.